Hello, hello. Check. Hello. Hello, hello. May paborito mo, Beb. 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 Kanta ka. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Magsitayo po tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Salmo 95, verse 1 to 3, halika kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato na nakanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Yes, Lord. Yan, ipalakpak natin ang ating gabi sa Panginoon. I lay my life down at your feet, for you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, one way. The one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there. Always, always there. Every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, means no end. Come on, change. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sabay-sabay po tayo. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Once again, you are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the
Lord. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord, I'm not gonna. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, but it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, but it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. Yes, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon. At itinataas ka namin. We praise you, Lord. We worship you, Lord.
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name is stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name is stands above them all, and the angels cry, just cry. Oh, holy, all creation cries. Oh, holy, you are lifted high. Oh, holy forever. Yes, Lord, if you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. Let the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever.
and dominions, all powers and positions. Your name is stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy forever. Yes, Lord, give your people see, give your people see. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Once again, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. We honor you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, na sinasamahan mo kami sa aming pagpupuri para sa inyo. Salamat din po, Panginoon, dahil patuloy ka pa rin po, Lord, na nagpapala sa bawat isa sa amin. Kahit po, Panginoon, meron po kaming pagkukulang sa inyo. Patawarin mo kami sa masandali nito, Panginoon. Linisin mo ang aming puso't isipan upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong pagpapala, ng iyong mga salita sa aming buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng mapagpakumbabang puso, isip, o Panginoon, na siyang patuloy na susunod sa inyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil nandito kami na patuloy, Panginoon, na malayang nagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap at sa mga matatanggap pa namin sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na siyang patuloy na magpapalakas sa aming puso't isipan, sa aming kaluluwa, Panginoon, at patuloy na maglilinis sa aming buong katauhan, Panginoon. We thank you, Lord God, for your presence is sure, Panginoon. And we thank you, Lord God, that you will give us the blessings, O Lord God, for the whole week, O Lord God. At anuman po, Panginoon, ang balakid, O Panginoon, na nilalagay ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Umalis ka, Panginoon. At ang Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, ang siyang mangunguna sa bawat isa sa amin. Amen. We thank you so much, O Lord God. In the name of Jesus, we pray. Amen! Ayan, manatili po tayo ng katayo at batiin po natin ang isa't isa. Ayan, welcome po ulit, Pastor E.
to share your life with us as we grow in love. And may we always speak to you, but God would have us be a family, always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always speak to you, but God would have us be a family, always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Ayan, isa pang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ay, na po tayong umupo. At yung mga bata po doon muna po sa kabilang kwarto. And dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, malinaw naman po dyan. Lagi po natin ang binabasa na dapat po yung para sa Panginoon ay ibinibigay po natin. Yung mga tapat sa Kanya sa lahat ng gawain ay sobra-sobra pa pong blessing ang ibabalik niya sa atin. Kaya dapat ay kung ano po yung para sa Kanya, ibigay po natin. Ayan, ito po yung yung sobre. Tapos pakihulog na lang po dito sa Dropbox. Jehovah Jireh, my provider, His strength is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His strength is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He gives His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Announcement. Ayan, dumako na po tayo sa ating announcement. JTCS Worship Service every Sunday, 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting every Wednesday po yan,
Nagsisimula po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Yung po may mga prayer request, wag po kayong mahiya na mag-message sa amin para po maipag-pray namin po kayo. Nyari, mga sakit, gano'n, mga problema, wag po kayong mahiyang lumapit. Wag po kayong mahihiyang magtanong, sabi nga ng the generic pharmacy. Kasi sasagutin po lahat yan ng ating Panginoon kung ano man po yung pinagdadaanan natin. Basta mag-pray lang po tayo. Ayan. And, JPCS continues to call on anyone who wishes to volunteer in music. Yung po marunong tumugtog dyan at kumanta. Gamitin na po natin yan para sa ating Panginoon. Yung mga youth natin dyan. And, support tech, yung gumagawa po ng program. Ayan, katulad niyan, ng ganyan. Kung sino po yung marunong dyan. And, ushering. Ushering, ano yun? Ushering ministry. Ayan. Ang ano po dyan, ang head po dyan, si Sister Crisel po. Kaya kailangan niya po ng assistant para sa mga taong pumapasok. Yung mag-welcome po sa mga tao. Ayan. Ayan, dumako na po tayo sa ating Word of God. Tinatawagan ko na po ang ating buting pastor na si Pastor Eve. Palakpakan po natin ang ating pastor. Rinig po ba? Okay. Pray na po. Nagkaroon po tayo din ng pagkakataon na makapagsalita po sa inyo. Medyo natagalan po ako hindi makapagsalita sa inyo dahil kay Brother Lil. Kasi mataas po yung aking love gift. Nag-iipon muna. Nung nakaipon na siya ng pang-love gift sa akin, saka ako inintay. Pray ng Panginoon. Sabi ko, kahit wala na pero ayaw pumayag Kailangan daw may love gift. Okay. Salamat sa inyong prayer kasi talagang mataas yung lagnat ng Wednesday. Doon nagsimula. At ngayon po, ay medyo wala na pong lagnat. Naka-recover na. Konti na lang po. Purihin ang Panginoon. Kung kayo mag-alala, ano na po ito? Pagaling na. Yun daw pong pagaling, doon yun ang nakakahawa Kaya okay lang po kayo dyan. Huwag ko kayo mag-alala, nahawa ko na yung misis ko. Siya na yung nasa bahay na gano'n. Medyo nagpapahinga. Ayan. So, fourth Sunday, akala ko po next Sunday is first Sunday. Meron pa lang. So, ito yung preparasyon sa communion ulit, no? Yan. So, pag-alaala kay Kristo. Yan. Ano ang kahalagaan ng pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoong Yeshua sa banal na hapunan? Ang pinakatalata natin yung verse 26, pero babasahin ko na rin yung 1 Corinthians 11:23. Start ng 23. Yan. Hindi ko na kayo patatayuin. Pagkabasa ko, tayo. Yan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, nagawing siya ipagkanulo ay dumangkot ang tinapay. At nang siya makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayong paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos magkapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo inom nito sa pag-aalaala sa akin. Ito na po yung pinaka-verse natin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Manalangin tayo. Salamat po ako sa iyong salita. Pagpalain po ito sa patnubay ng Holy Spirit at sa pagpapahayag din ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong sa Kristo.
na siyang dahilan kung bakit kami nakakaharap sa iyong banal na presensya. Pagpalain mo pong bawat isa sa pangalan muli ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So yung pangalan ng Panginoon, alam niyo na po yung Yeshua. Ito yung kanyang Hebrew name. Ito yung kanyang original name. Yung Jesus po ay translated name sa English, sa Tagalog. Yan, Jesus. Siya rin po yun, no? Praise God. Bakit po mahalaga na ipinahayag natin ang kamatayan ng Panginoong Yeshua sa ating pag-aalala sa Kanya tuwing banal na hapunan? So tuwing tayo po ay nagko-communion, dinideclare natin na si Jesus ay namatay. Pinapahayag po natin yun. Hanggang kailan po yun? Hanggang siya ay dumuli. Purihin ng Panginoon. So ano po ang kahalagahan? Bakit kailangan pahayag natin yung kanyang kamatayan? Sino ba yung namatay? Bakit mahalaga yung kanyang kamatayan? So may dalawa po akong babahagi sa inyo. At ang una, number 1, bakit mahalaga yung pagpapahayag ng kanyang kamatayan? Bakit kailangan ulit-ulit nating pinahayag tuwing communion na namatay ang ating Panginoong Yesu Cristo? So una, ang kamatayan ng Panginoong Yeshua ay siyang ating katiyakan na tayo ay dadalhin ng Diyos na kasama ni Cristo sa kanyang ulitin ko po. Ang kamatayan ng Panginoong Yeshua ay siyang ating katiyakan na tayo ay dadalhin ng Diyos na kasama ni Cristo sa kanyang balik. Ayan po yung 1 Corinthians 11:26. Diba? Basahin ulit natin yung pinaka-verse po natin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay ito at inuman ng kopa, yung communion, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. So sinasabi nyo si Jesus ay namatay sa krus hanggang sa dumating siya. So pagdating ni Kristo, yung second coming, ay tapos na po yung pagpapahayag natin ng kanyang kamatayan. So bakit ay kailangan natin na ipahayag hanggang sa dumating siya? Yun po yung lilinawin natin. So, ano ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan na tayo na nanampalataya kay Kristo na anak ng Diyos ay mananatiling ligtas ayan, mananatiling ligtas hanggang sa pagbabalik niya. So, ano po yung katiyakan natin na ako ay ligtas ngayon? Ligtas pa rin ako bukas. At ligtas hanggang sa dumating ang Panginoon ay ligtas ako. Yan. Ano yung katiyakan ko? Paano? Pag hindi ko ito, yung ba kasi kailangan may maintenance. Paano kailangan, kung hindi ako naging tapat sa Kanya sa pagdalo? Halimbawa, isang araw na lang, dadating na pala ang Panginoon, ano? Sunday. Ito ka pa umabsent. Oh? At yung pag-absent mo, walang dahilan na may sakit ka. Ano? Wala, tinawad ka lang o na-invite ka ng kaibigan mong mabasyal o umaten ng party or something like that, ng kasiyahan. Tsaka dumating ang Panginoon. O baka hindi ka makasama doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. O hindi ka makasama doon sa pinatawag na rapture. So, ano yung katiyakan natin na ligtas tayo? Yan. Ayon sa Ebanghelyo ni Kristo na ating tinanggap, 1 Corinthians 15:3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo muna sa lahat ang akin naman tinanggap na si Kristo ay namatay. Bakit po siya namatay? Ano po yung pinahayag natin? Na si Kristo ay namatay
Dahil sa ating mga okay lang ba yun? Okay lang. Hindi kasi ako nakabili nito dati. No, there. Oo, favorite yun. Hindi ako nakano. Kailangan ubusin ko muna. Kaya ubusin ko. Nagtawa ka tubig. Tatlo. Ayan, pwede na habang nagulong kay Candy. So ano yung pinapahayag natin? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So yung nagbibigay sa atin ng katiyakan na ako ay ligtas pa rin, bagamat meron ako mga pagkukulang, ay kasama pa rin ako sa pagbabalik ng ating Panginoon. And that is because si Kristo ay namatay dahil sa aking kasalanan. May patungan dyan pa sa ilan. May patungan po dyan sa pulpit. Sa ilan. Ito mo na papatong. Kailalim. So, ano yung pinapahayag po natin? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, yung pagkamatay ni Kristo, binayaran niya ating mga kasalanan, huwag natin kalilimutan. Tuwing nagko-commune tayo, pinapahayag natin yun. Ibig sabihin, yung kaligtasan natin hanggang sa pagbabalik ni Kristo ay secure. Bakit? Hindi dahil sa gagawin mo o sa paglilingkod mo o kahit meron kang mga pagkukulang. Kung hindi, dahil lahat ng iyong kasalanan ay binayaran ni Kristo. Yun ang ating security. Hindi yung ating paglilingkod, hindi yung ating pagsunod o paggawa ng kabutihan. Kasi hindi natin mape-perfect yan eh. Darating, meron tayong magagawa na sitwasyon na magkakasala tayo, magkakamali tayo. So kung doon ka nakasalalay, wala kang katiyakan na hanggang sa pagbabalik ni Kristo, ligtas ka. So anong katiyakan natin? Yung pagpapahayag natin ng kanyang kamatayan tuwing communion. Bakit? Ano ba yung kamatayan niya? Yung kamatayan niya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. So, bayad na yung iyong mga kasalanan. Pero hindi dahilan na sadyain natin ang kasalanan. Siyempre, pinipilit natin magtagumpay sa kasalanan. So, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ito lamang ang ayaw na pala. Ito lamang ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan na tayo ay mananatiling ligtas hanggang sa kanyang pagbabalik. Okay? Pagbalik ni Kristo, ano ang mangyayari? Ayan. Ano ba mangyayari? Hanggang doon na lang di ba? Hanggang doon na lang yung ating communion. Pagdating ni Kristo, tapos na yung communion natin, tapos na yung pagpapahayag natin ng kanyang kamatayan. Bakit? Anong mangyayari? 1 Thessalonians 4:13 to 18. So ito po yung popular na verse ng tinatawag natin na rapture o yung second coming ng Panginoon na kasama na niya o sasalubungin siya ng lahat ng mga mananampalataya with glorified body na. Ibig sabihin, meron na tayong bagong katawang spiritual na yung katawan natin ay wala na po yung physical na katawan, kundi spiritual body, pero nahawakan. Okay? Ito po yung katawan na maluwalhati. Parang katawan ng mga anghel. Pero hindi pa tayo nakakita ng katawan ng mga anghel, di ba? O, yung pelikula na lang, Superman, Supergirl. Napanood nyo ba yun? Yung nakaraang Superman,
Huwag kayong maniwala, hindi totoo yun, no? Superman. Nandun si Superman eh. Si Supergirl sa sine. Supergirl. Ako napanood ko na eh. Kasi libre. Ano, mga senior. Ngayon ko lang na-enjoy yung pagiging senior. Libre. Tuwing Tuesday yun, ano kami, libre. Sa SM San Lazaro or SM Manila. Hindi lang dyan mga senior. Nandun, Supergirl. May super dog pa. Nandun. So, yung ganun po yung magiging katawan natin, in a way, para na ma-picture natin, ano, na napakalakas, walang pagkatanda, walang sakit. Pero yung katawan nila, ano, Superman, napalaban pa. Muntik pa siyang namatay. Kung sa istorya na yun. Pero yung katawan po natin ay super body na po yan. Na yung katawan ni Kristo, nung nabuhay siyang muli, yun yung ating magiging katawan. Talaga, wala na pong death. Walang kapintasan. Yan po ay mangyayari pagbalik ng ating Panginoon. Tingnan po natin, ha? So, yeah. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Yung mga natutulog, yun po yung mga namatay na, mga mananampalataya. Upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya, si Jesus ay, namatay, at muling binuhay ay gayon din naman sa magitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sino po yung dadalhin ng Diyos na kasama ni Jesus? Yung mga natutulog. Okay, paano po yung dadalhin? Bibigyan po yun ng bagong katawan at isasama kay Kristo sa kanyang pagbabalik kasama ni Kristo. Ngayon, sa talata pong 14 ay sino po yung kasama niya na dadalhin? Yung mga natutulog. Sino po yung mga natutulog na yun? Ano po ang dahilan? Sa verse 14, yung po yung mga sumampalataya. So, sino lang po yung makakasama ni Kristo na dadali ng Diyos ang kasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik na bibigyan ng bagong katawan, ayon lamang po ang sumampalataya. Kaya nga ang kondisyon ay kung tayo'y sumasampalataya. So ano ba yung pagsampalataya? Hindi lang ito paniniwala, kung hindi pagtitiwala sa sinasabi ng kasulatan tungkol kay Jesus. Ano po yung sinasabi ng kasulatan? Nabasa natin kanina. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayan, no? Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling binuhay. Tuloy lang po natin sa baba. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ito po yung mga mananatiling buhay pagbalik ni Kristo. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Okay, sino po yung babangon muna? Yung mga namatay kay Kristo. Sino po sila? Yung pong mga sumampalataya. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, kaya gawin kasama nila, ito po yung dadat ng buhay pa. Ito po yung rapture na tinatawag na aagawin. No? Hindi na po makakaranas ng kamatayan to. Pero iilan na lang po ito. Kasi karamihan po sa mga mananampalataya ay pinatay na po, pinugutan na ng ulo. Ito po yung mga nag-survive. Kasi pinatay na sila ng Antichrist. So ito po yung mga nag-survive. At sabi rito, agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin sa papawirin at sa gayon din ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kasabay na po nito yung resurrection and yung rapture na tinatawag. Kasi lahat po ay magpapalit na ng katawan. So, magkakaroon na po tayo ng glorified body. Kaya, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng salitang
Ito. Yan. Ngayon, ano yung kaaliwan natin? Kaya't mag-aliwan kayo. Ano yung aaliwin natin? Ano yung aaliwin natin? Ito. Baba natin. No? Ano ang basihan ng ating kagalakan? Mag-aliwan tayo. Kasi magalak tayo, maging masaya tayo. Ano yung nagiging masaya tayo doon? Ano yung kinagagalak natin doon? Mag-aliwan tayo at tayo ay tiyak na makakasama sa pagsalubong sa impapawid sa ating Panginoong Yeshua sa kanyang pagbabalik. So, ano yung kaaliwan na yun? Bakit na happy tayo? Na tiyak tayo na kasama natin ang Panginoon. Kasi maraming panakot dito eh. Maraming mga kuro-kuro, mga pananaw dito. Yung iba, gagawin panakot to. Sige, pag hindi ka faithful, umattend ng church, dumating ang Panginoon, inabutan ka ng rapture, wala ka sa church, umabsent ka, hindi ka makakasama. Di ba? Takot na. Di ba? Yung mga hindi nag-o-offering dyan. Di ba? Yung tatamaan ba? Kaya ako, sasabihin ko talaga to, kaya napilitan ako mag-offering ka, di ba? Hindi ako makonsensya eh, pagka sinabi ko to. Di ba, pinakabot ko sa'yo na, di ba? Testigo ka, nag-offering ako, di ba? Yung mga hindi nag-offering, hindi kayo makakasama sa rapture. Pagdating ng Panginoon, bakit? Di ka nag-offering. Di ba tatakot ka? Sige, mag-o-offer ako kahit 5 piso na lang. 10 piso. Sa susunod. So, wala kang kaaliwan doon kasi kabado ka. Paano pag nakagawa ka ng pagkakamali? Meron ng lumabas na video. Mag-anak na toda sabay-sabay. Pagdating sa langit, pinapasok yung ng pamilya. Nanay. Pagdating doon sa anak, pinanggihan nung anghel. Hindi ka pwede pumasok. Dahil meron kang pagkukulang. Ano yung pagkukulang? Nawala ka sa Panginoon, wala ka sa sarili mo, hindi ka seryoso, panay cellphone ka. Panay ang cellphone, panay yung laro. Laro ng laro. Nasa church, naglalaro. Hindi ka nakikinig. So, pero nananampalataya, pero hindi seryoso na sa anyway, ay parang lukewarm siya o something na hindi siya pinapasok. So, pagdating sa rapture, inabutan ka ng ganong kalagayan, hindi ka seryoso sa Panginoon, sa iyong pamumuhay, ay hindi ka makakasama. So, wala kang kapayapaan dito. Paano pag na-tiyempo na nagtatampo ka sa Panginoon, hindi ka umaten, may problema ka, nagtampo ka sa Panginoon. Hindi niya dininig yung iyong pre-request. No? Ano yung pre-request mo? Magkaroon ka ng bagong cellphone. Hindi ka binigyan ng Panginoon, na-discourage ka ng birthday mo, wala nagregalo sa inyo ng bagong cellphone. Hindi ka umaten. Dumating ang Panginoon, hindi ka nakasama sa rapture. So, ito ba yung sinasabi mag-aliwan tayo? Hindi ko eh. Di ba? Paano makapagkaroon ng kagalakan noon ay hindi nyo sigurado kung makakasama tayo? Di ba? Sino ang mananatiling tapat pagdating noon? Sino ang dadatnan ng Panginoon? So, anong basihan natin ng kagalakan? Ito yun. Baba natin, no? Pagbubulay. 1 Thessalonians 4:14. Pansinin nyo, ha? Ano ang basihan ng ating kagalakan na makakasama tayo ni Kristo sa kanyang pagpapalik? O makakasama tayo sa sasalubong sa kanya? Ano yon? Verse 14. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay at muling binuhay. Ay gayon din naman sa magitan ni Jesus, ang mga natutulog dadalhin ng Diyos. So wala na pong iba, hindi po yan gantimpala, yan po ay bunga ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kung ikaw man ay makakasama sa lubong kay Kristo, kung buhay ka pa, or kung namatay ka na ay kasama ka,
na dadalhin ng Diyos kasama ka ni Kristo with glorified body, ang basihan lang natin iisa. Yung kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay. Yun lang ang dahilan kung bakit tatanggapin ka ng Diyos sa langit. May iba pa ba? Ano sa palagay nyo? Ako tatanggapin ako sa langit kasi mabuti kong Kristiyano. Marami akong nadala sa Panginoon. Diba? Malakas ako mag-offering. Pero natin, di ba? Kung tatanggapin yun. Hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan ay, ikaw ay sumampalataya, si Jesus ay namatay. So, ano yung kahalagaan ng kamatayan? Yung kasalanan mo, binayaran. Hindi pa. Yan. Yung kasalanan mo ay bayad. At ang sabi doon, at muling binuhay. Yung muling pagkabuhay ni Kristo, paliwanag ko lang konti yung dalawa, relationship. Yung kamatayan ni Kristo, katiyakan natin na bayad ay kasalanan. So wala pong hadlang para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Walang hadlang na upang hindi tayo makasama sa rapture at sa resurrection. Bakit? Kasi bayad na, namatay na si Kristo para sa ating kasalanan. Amen? Okay. Yung pagkabuhay naman ni Kristo, ito yung katiyakan natin na totoong merong resurrection. Na hindi scam. Alam niyo yung scam na lokohan. Bakit alam natin talagang merong resurrection? Kasi si Kristo nabuhay muli. Siya yung una. Kung hindi siya nabuhay muli, wala tayong resurrection, walang rapture. Kaya bakit may rapture? Kasi may nag-resurrect si Christ. Yun ang katiyakan natin. Ang katiyakan natin, totoong may rapture, totoong may resurrection, totoong babalik si Kristo. Kasi nabuhay siya. Ngayon, ang katiyakan mo na kasama ka ba ron sa bubuhayin muli? Oo, kasi si Kristo ay namatay para sa aking mga kasalanan. Yung mga sumampalatayang si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Yun ang merong kagalakan, kasiyahan na tayo ay makakasama ng Diyos sa Kanyang, ni Kristo sa Kanya. Amen ba? Okay, yun yung kagalakan natin. So, wala pong question dyan. Amen. Ha? So, yan yung ating communion. Okay, pangalawa, huli na to. Ang kamatayan ng Panginoong Yeshua ay siya nagbibigay naman sa atin ng katiyakan na tinanggap na natin ang pamanang buhay na walang hanggan mula sa ating Diyos. So, meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen. Okay, yan ay pamana. Hindi mo yan pinaghirapan. Pag sinabi mo pamana, bigay yan sa iyo ng nagpamana. Yan. Hebrew 9, 11 to 20. Pero basahin na natin yung 15 to 20. Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Ano yung pamana? Buhay na walang hanggan. Yan. Pangakong pamana. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Yan. Sapagkat kung saan 16. Kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa ngayon ay dapat matiyak. Yan. Isahin ko munang buo, no? Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. Verse 18. Kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Sapagkat nang sabi ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo at ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isopo at winisit niya ang aklat at gayon din ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inutos ng Diyos sa inyo. Okay, pagbulayin natin, ha?
kanino galing ang unang tipan at sino ang dapat mamatay para matupad ito. Ayan. So, meron po tayong Hebrew 9:16. So, para malaman nyo po yung tipan, ito po yung ginagawa ng mga mayayaman, di ba? Ano ba? Yung merong ipapamana. Gumagawa ng testamento. Yan. Sino po ang namatay ang lolo nila, tatay nila na pinatawag kayo dahil merong testamento? Sino po nakaranas sa inyo? Wala, no? Wala ba? Wala tayong... Hindi tayo hedero eh. Nung si Henry C. namatay, hindi ako pinatawag eh. Wala ako sa listahan ng mga apo na pamamanahan. So, yung mga pamamanahan, di ba, kasi nakakapanood tayo ng mga pelikula, di ba, mga drama, no? Na, nung in-announce na yung mana, galit na galit na. Kasi, hindi raw, So, hindi mo pwede kontrahin nyo kasi ayon yun sa kalooban ng mana, ng nagbibigay ng mana. So, yung Old Testament, yung unang tipan, ay nangako ang Diyos nagbigay ang Diyos ng pamana. Ano yung pamana ng pangako? Buhay na walang hanggan. Kaya lang, pangako na nandun sa testamento. Ngayon, para makuha mo yung mana, o ano man yun, sabi sa Hebrew 9:16, sapagkat kung saan mayroong tipan, ito na yung kamatayan. Ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Bakit kailangan matiyak yung kamatayan ng gumawa ng testamento? Ayan. Bakit daw kailangan matiyak na mamatay yung kamatayan ng gumawa ng testamento? Verse 17. Sapagkat ang isang tipan ay pinagtibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa. So yung mana, o ano man yung mana, iba 1 milyon, 2 milyon, natutuwa ka lang dahil, uy, alam mo ba, kasama ka dun sa papamanahan. Magkano? 1 milyon o 2 milyon. So, anong gagawin mo? O, bibili ka na kung anong gusto mo. Basta, kung sa amount na yon. Magagawa mo ba yon? Hindi eh. Bakit? Wala pa sa iyo yung pera. Diba? Ngayon, para makuha mo yung mana, yung nagpamana, para magkaroon ng visa matanggap mo, yung nagbigay ng mana, kailangan mamatay. Kung naiinip ka, papatay mo. Diba? Diba? Lola, lolo. Marami kang utang sa kasino. Diba? Million yung sapat-sapat na. Ako, kailangan mabayaran ko na. Sinasingin na ako ng mga loan share. Napanood ko na yun sa mga nobela. So, ginawa niya, yung lolo niya, pinapatay niya. Diba? Ngayon mamatay na, nagtapat niyang siya ang kapatay. Sabi ng lolo, kung meron lang pangalawang buhay, ay maghihiganti ako. Ako, bumalik yung lolo ng bata. Bata-bata pa. So, reborn, tawag doon. Napanood ko na yung ganyan eh. Oh. So, kailangan mamatay. Pag hindi namatay, walang visa, hindi makukuha yung mana. Tama ba? Yun. Ayan. So, yung Old Testament, nangako ang Diyos na pamana. Ano yung pamana? Buhay na? Ayan. Ngayon, paano natin matatanggap yung mana? Sabi niya, natanggap niya na yung mana. Diba? Paano natin natanggap yung mana? Kasi, may namatay. May namatay. Yung namatay, para matanggap natin mana. Ano yung mana? Buhay na. Langgan.
Actually, hindi lang buhay na walang hanggan. Isa lang yun. Lahat ng spiritual na blessing sa langit. Binigay na sa atin. Pinaman, yung mahal. Natanggap na natin. Hindi lang natin na gagamit. Dahil may namatay. Sino yung namatay? Ha? Si Kristo ay namatay sa krus. Ha? Naintindihan ba? Kung ganon, sino yung nagbigay ng unang testamento kay Moises? Sino yung nagbigay? Ha? Sino? Kay Moises. Yung nakausap ni Moises na Diyos sa bundok ng Sinai, yun ang nagbigay ng ang Diyos, di ba? Yeah. Oh. Tapos, sino yung namatay? Si Kristo. Ang sabi dito, sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatay ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Kung si Kristo ay namatay at natanggap natin yung mana dahil sa kanyang kamatayan, isa lang ibig sabihin. Siya ang nagbigay ng unang tipan. Siya yung nagbigay ng unang tipan sa magitan ni Moises. Kaya lang, hindi natin matanggap. Pangako pa lang yun kasi buhay pa yung nagbigay. Hanggang sa dumating, yung nagbigay ng pangako na yun, ng Diyos, di ba? Diyos na nangako, nagbigay ng tipan kay Moises, ay nagkatawang tao at namatay sa krus para tuparin yung pangako, yung unang tipan. Para bigyan para pagtibayin yung unang tipan. Kaya sabi sa verse 17, sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan. Yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. So, sino ang gumawa ng tipan? Kay Moises, ang Panginoong Jesucristo. Siya yung kausap ni Moises na nagbigay kay Moses ng tipan sa bundok ng Mount Sinai sa Old Testament. Naintindihan niyo ba? Si Jesus yun. Yung kausap ni Moses. Kasi kung ang Diyos Ama yun, dapat yung Diyos Ama ang nagkatawang tao. Naintindihan ko ba? Si Kristo, ang Diyos na buhay na nagbigay ng unang tipan upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan sa bagong tipan. Dahil sa bagong tipan, pinagtibay niya ang unang tipan. Kaya tayo ngayon, dahil si Kristo yung matay, natanggap na natin yung mana. Ano yung mana? Buhay na walang hanggan. Hindi lang buhay na walang hanggan, lahat ng spiritual blessing, lahat ng yaman sa langit, ibinigay na sa atin dito sa lupa. Buhay. Kaya nga yung eternal life, hindi yan tinatanggap pag namatay. Tinanggap na natin yan. Natanggap yan pag namatay yung nagbigay. Hindi yung pag tayo ang namatay, tsaka natin tatanggapin. Baliktad yan. Hindi naman tayo yung nagbigay ng tipan. Kailangan mamatay tayo bago natin tanggapin. Eh namatay na yung nagbigay, nagkatawang tao na siya. Kaya meron na tayong buhay na. So ang implikasyon nito mga kapatid, ay si Kristo ay Diyos. Kung hindi si Kristo ay Diyos, walang bisa yung kanyang kamatayan. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng tipan kay Moises. Kaya,
ang Diyos ay kinakailangan magkatawang tao upang tuparin ang kanyang tipan para sa ating mga sumampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya naintindihan natin yung kapahayagan, pinapahayag natin ito, ang kamatayan ng ayong pangwakas na pagbubuhay. Kaya ating ipahayag ang kamatayan ng ating Panginoong Yeshua sa kanyang pagbabalik. Nasahin ko lang yung huling verse natin, 1 Corinthians 11:26. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, doing communion, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa huli. Nagagalak tayo. Yay! Purihin ng Panginoon, namatay na si Kristo para sa akin. Ibig sabihin ay may katiyakan ako. Nakasama ko si Kristo sa kanyang pagbabalik. Makakasama ako sa rapture. Meron akong buhay na walang gan. Natanggap ko ng pamana ng Diyos. Kasi nagbigay ng pamana ay namatay na para sa akin. At muling nabuhay. At ito yung aking katiyakan na sa pagbabalik ni Kristo, kasama niya. Yun ang kagalan. At kahit anong mangyari, habang naglilingkod tayo, kaya tayo naglilingkod, nag-offering, maawit, kasi nagagalak tayo. Kasi ang Diyos ay mabuti, binigay na sa akin yung mana, buhay na walang hanggan, at pinatawad na ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Di ba kayo happy? Happy tayo dyan? Amen. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon nang may kagalakan, huwag tayo magsawa. In-invite tayo ni Sister Cielo, dapat magalak tayo, di ba? Dahil ang Panginoon ay pinamanahan na po. Natanggap mo na yung mana, dapat masaya na tayo. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, dahil pinaunawa po sa amin na pinadala mo ang iyong buktong na anak upang sino man ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay pamana mo sa amin, sapagkat ang nagbigay ng tipan kay Moises ay ang aming Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao upang tuparin ang kanyang tipang binigay kay Moises at upang kami ay tumunggap ng pangako, pamana ng buhay na walang hanggan. Lahat ng spiritual na mga bagay sa langit, spiritual blessing, binigay mo na rin po sa amin kasama ng buhay na maganda. Pagpalain po ang Diyos mo na ito sa mga ng Brother Linas del Cielo. Pagpalain po pa ang mga anak ng sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan, bago po tayo matapos, muli po natin ulitin na I sing praises to your name. Ayan, magsitayo po tayo. Lahat po tayo umawit sa ating Panginoon bilang papuri sa Kanya. Sing praises to your name.
Lord. Hallelujah. Ayan. God bless po sa ating lahat. Maupo muna tayo. Meron po tayong merienda. Meron po tayong merienda. Spaghetti ng Jollibee. Jackdo yun, Jackdo. Pinagsama. Jackdo pala. Oo, Jackdo. Always present eh. Di ba tayo? Tsaka si Mana. Pinatutuwa si Lord. May ko lang matay. Sabi ni, Si Akiyo eh. Dapat sa lingguan ito kayo ulit ah. Kain tayo pa sa... Narinig niyo yung sinabi ni Pastor Ed. Pastor muna. Mamaya mag-rapture, wala kayo dito. Oo. Oo. Uy, totoo yun na aking test na. Totoo yun. Wala Oh, Manong. Manong, meron ka na? Bye, Manong. Sa linggo ulit, Manong ah. Bye. One way nga, Ben. Abay, Manang. Kaya naman tayo. Wait lang, Manang. Teka lang, Manang. Sabay yun, music. Yung mali ikaw, meron na? Meron ka na? Oo, sige. Mag-umpisa. Sarap pa, Pastor? Baka nagustuhan mo ah. Oo. Tapos na. Mali na siya. Oo. Dapat ba akin na lagi? Oo. Akin na lagi kasi. Ano? Ang pangalan nito? Listen. Hingi raw extra si Pastor, bigyan mo siya. Oo, bigyan mo. Sino kamukha mo? Sino kamukha mo? Ha? Tatay mo? Si sana to ate, ito yung kay Sige. Hindi mo ba nabigyan yung mga kanta? Ayun, meron ka na. Sabi ng mama ko, nabigyan. Iyo ah, sa linggo ah. Tatandaan niyo, baka maabutan kayo sa labas. Buti na. Kailangan ka na dito. Pastor, sarap ba? Jackdo yan, Jackdo. Jackdo yan, Jackdo. Pinaghalo eh. Pareho kong kinopya yung recipe nila.